Itigil ang kasal! Sigaw ng isang babae sa gitna ng kasalan. Napasinghap ang mga bisita sa biglaang pagpagitna ng isang babae na ngayon lang nila nakita. Sino ka? Sigaw ng bride. Ako ang ina ng anak ng groom. At hindi lang isang anak namin, 2 pa. Sigaw na naman ng babae. Hawak-hawak niya na sa isang kamay ang isang anak habang ang kambal naman na anak nito at nasa tabi ng groom. Ano ang kayang gawin ng isang ina para sa anak nila? At ano ang gagawin mo para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga anak mo? Ito ang kwento ni Sheila at Riego. Sa isang sikat na bar, malakas na tugtog ng musika ang maririnig sa loob. Halo-halo ang ingay ng musika, tawanan, asaran at kalasingan ng mga tao sa paligid. Nakaupo si Sheila sa isang mesa habang panay lagok ng alak. Nakatingin din siya sa kaibigan na sumasayaw sa gitna ng dance floor. Sheila, lasing ka na. Malalagot ako sa mama mo neto. Punta ka na lang sa room reservation ko, matulog ka muna. Sigaw ni Jasmine sa kaibigang si Sheila. Dinala niya si Sheila sa bar para may kasama at hindi inaasahang uminom ito at malasing. Hindi, kaya ko pang uminom. Sigaw pabalik ni Sheila. Mahalata sa kilos nito. Nalasing na talaga siya. Tumayo ka nga. Bilis na. Mag-aalala pa ako kapag nalasing ako ng tuluyan at hinayaan kita sa sitwasyon mo. Pinatayo ni Jasmine si Sheila at binigyan ng susi ng room. Tinuro niya ang daan papunta sa mga rooms ng bar. Paika-ika namang naglakad si Sheila papunta sa room. 699. Tinuro-turo ni Sheila ang mga numbers ng rooms na nalalagpasan niya. 699. Bulalas ni Sheila nang makita sa wakas ang room na pinareserve ni Jasmine. Sinusian niya ito pero bukas pa lang pinto kaya diretsyo na nga siyang pumasok at humiga sa kama. Papunta na nga sa magandang panaginip si Sheila nang may nararamdaman siyang mga kamay na humahawak sa kanya. Wala siyang lakas para manlaban dahil sa epekto ng alak. Biglang nagiba ang pakiramdam ni Sheila hanggang sa uminit ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa epekto ng alak o dahil sa haplos ng isang estranghero sa kanya. Hindi malinaw kay Sheila ang nangyari sa gabing yun. Lahat ay parang panaginip nang magising siya kinaumagahan sa maling kwarto at nag-iisa lang siya sa loob na nakahubad. Makalipas ang 10 buwan, Sheila, kailangan mo ba talagang gawin to? Kaya ko namang bigyan kayo ng sapat na pera ng mga anak mo. May pag-aalalang sabi ni Jasmine sa kaibigan. Ayos na ang naitulong mo noong nabuntis hanggang sa nanganak ako, Jasmine. Para rin naman ito sa kinabukasan ng anak ko. Pero kambal sila. Paghiwalayin mo ba talaga sila? Hindi ko naman ibibigay ang isa sa kanila sa kung sino lang. Ama nila ang bubuhay sa isa sa kanila. Seryosong sabi ni Sheila. Nasa loob sila ng sasakyan ni Jasmine. Binabaybay ang daan patungo sa Bautista Mansion. Mayaman ang pamilya Bautista at matapos ang 10 buwan ay nalaman din ni Sheila kung sino ang estrangherong nakasiping niya ng gabing yun sa bar. Nagbunga ang gabing yun ng kambal na lalaki. Huminto ang sasakyan ni Jasmine. Akmang lalabas na nga si Sheila, dala-dala ang isang sanggol nang pigilan siya ni Jasmine. Pwede bang pag-isipan mo muna ang kahit 5 minuto ang desisyon mo? Sheila, please, nahawa ako sa mga bata eh. Salamat sa pag-aalala, Jasmine. Pero, mahal ko din naman sila. Ayaw ko din silang magkahiwalay. Pero kailangan kong gawin to para mabigyan sila ng mas magandang future. Para makapag-focus ako sa isa at yung isa naman paniguradong magkakaroon siya ng magandang buhay. Saka, babawiin ko naman ang anak ko eh, sa pagdating ng tamang panahon. Hayaan mo na lang ako sa desisyon ko, Jasmine. Mahirap din para sa akin to. Bumuntong hininga naman si Jasmine, sabay tingin sa isa pang sanggol na nasa isang baby capsule carrier sa backseat.
katabi ni Sheila. Nginitian niya nang mapait si Sheila sa katumango. Sinisisi ni Jasmine ang sarili simula nung mabuntis ang kaibigan niyang si Sheila. Dahil siya ang nagdala nito sa bar. Tinulungan niya ito mula noon. At handa siyang tulungan pa ito ngayon, pero mukhang hindi na nga niya mapipigilan pa si Sheila sa pagkakataong to. Tuluyan ang lumabas si Sheila sa kotse. Bitbit ang sanggol sa mga bisig niya. Malalim na ang gabi pero hindi sila aalis. Agad hanggat hindi nakukuha ang sanggol. Don't worry anak, papalikan kita. Papawiin kita kapag nakahanap na ako ng sapat na pera para buhayin ka. Promise yan. Naiiyak na sabi nga ni Sheila sa isang sanggol. Dahan-dahan niyang inilagay ang isang baby capsule carrier na dala sa isang kamay niya sa labas ng gate ng malaking mansyon. Pangako, babalikan kita kay Aiden. Bulong ni Sheila at hinalikan sa noo ang sanggol. Dahan-dahan niya itong inilagay sa baby capsule carrier. Napaiyak si Sheila nang makita ang ngiti ng anak na itinataas ang mga kamay nito at parang pilit niyang inaabot. Pinahiran ni Sheila ang luha at mabilis na pinindot ang doorbell ng mansyon. Naglakad nga siya palayo sa sanggol habang pinipigilang humagulgol. Narating ni Sheila ang kotse ni Jasmine na umiiyak. Pumasok siya sa back seat at kinuha ang isang sanggol na natutulog. Niyakap niya ito habang pinapahiran ang luha sa mata. Sa kabilang banda, bumukas ang pinto ng gate ng Bautista Mansion. Lumabas ang isang matipunong lalaki, si Riego Bautista. Nakakunot noon niyang tinignan ang sanggol na nasa gate ng mansyon niya. Tinignan niya ito nang mabuti hanggang sa makakita ng nakatiklop na papel. Kinuha niya naman yun at binasa. He is Kaiden Garcia. Anak mo siya. Palakihin mo siya ng maayos. Sa tamang panahon babalik ako. Test him and you'll find out na sa'yo talaga ang batang yan. Basa nga ni Riego sa nakasulat na papel. Nagdadalo ang isip man ay kinuha na nga lamang ni Riego ang sanggol dahil wala siyang nakikitang tao sa paligid at baka kung mapaano pa ito kapag pinabayaan lang niya sa labas. Ipinapasok na nga rin niya ito sa loob. Tahimik lang na nakamasid sina Jasmine at Sheila kay Riego hanggang sa mawala na nga ito sa paningin nila. Oh, ano na ngayon ang balak mo? Tanong ni Jasmine kay Sheila. Uwi muna tayo sa amin para sabihin sa mga magulang ko lahat. Tulungan mo rin akong itago ang tungkol kay Kaiden, Jasmine. Sa ngayon, hayaan mo muna akong ipakilala si Aiden bilang nag-iisa kong anak. Sagot naman ni Sheila. Hindi na nagsalita pa o umangal pa si Jasmine dahil kahit ano pa naman ang sabihin niya, desisyon pa rin naman ni Sheila ang masusunod at ayaw niyang mag-away pa sila na magkaibigan. Tahimik na pinaandar ni Jasmine ng kotse. Mananatili siyang nakagabay sa kaibigan niyang si Sheila. Nangangako siya sa sariling kapag dumating ang tamang panahon, tutulungan niya rin itong mabawi ang isa nitong anak mula sa mga Bautista. Makalipas ang 6 na taon, Aiden, magpaalam ka na nang maayos sa lolo't lola mo, utos ni Sheila sa anak. Paalam po, lolo at lola. Masayang sabi ni Aiden sabay halik sa pisngi ng mga ito. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, anak? May pag-aalalang tanong ng mama ni Sheila. Pwede mo namang iwanan si Aiden ulit dito. Hindi naman kami nagrereklamo sa pag-aalaga sa kanya. Dagdag pa nga ng papa ni Sheila. Ngumiti naman si Sheila. Alam ko po, ma, pa. At nagpapasalamat ako ng marami sa inyo pero hayaan niyo naman ako na makasama ang anak ko. Ipapasok ko na rin siya sa elementarya. Dadalaw rin naman kami rito at kapag natapos na ang bahay na pinagawa ko sa syudad, doon na tayo titirang lahat. Mahabang sabi ni Sheila sa mga magulang. O siya, sige. Basta, tumawag kayo palagi at huwag mong pagurin masyadong sarili mo. Aiden, alagaan mo rin ang mommy mo. Opo, Lola. Malaki na ako kaya maaalagaan ko na si mommy. Napatawa naman ang mga nakapaligid sa cute na bata. Ang laki-laki mo na nga talaga. Mag-ingat kayo sa biyahe, sabi ng papa ni Sheila.
Nagpaalam na nga sila sa isa't isa at umalis na nga rin sina Sheila. Nagpalingalinga si Sheila sa paligid. "Nasaan na po tayo, Mami?" tanong ni Aiden. "Dito kami magkikita ng ninang Jasmine mo. Asan na ba yun?" "Siya po ba yun? Papunta siya dito, Mami." Tinignan ni Sheila ang tinuro ng anak. At nakitang si Jasmine ngayon. Masaya ang mukha nitong papalapit sa kanila. Finally, it's been few years. Akala ko ay habang buhay mo na akong pagbabawalan na makita kayo. Masiglang bungad na sabi nga ni Jasmine. Simula nang mahatid nila ang isang sanggol sa mansyon ng mga Bautista, ay hindi na nga nagpakita pa si Sheila kay Jasmine. Nabinyaga ng kambal noong isang buwan pa lang, kaya ninang si Jasmine ng dalawa. "Hello, Ninang Jasmine!" Bati ni Aiden kahit hindi niya kita. Kahit kailan si Jasmine ay tinakwento ni Sheila ang tungkol kay Jasmine sa anak. "Oh my! Ang laki at ang gwapo mo na! Ang swerte ko naman! Gusto mo ba ng foods? May dala ako sa kotse. Dali punta tayo doon." Excited na sabi ni Jasmine. Nauna namang tumakbo si Aiden papunta sa kotse habang si Jasmine ay sinabayan si Sheila sa paglalakad. "Tamang panahon na ba? Babawiin mo na ba ang kapatid niya? May laban ka na ba ngayon? Ang tindi mo! Principal ka na ng isang private school! Congratulations!" Natatawang sabi ni Jasmine kay Sheila. "Kailangan ko pa ng sapat na impormasyon para mabawi ang anak ko, Jasmine." "Anong akala mo sa akin? Hahayaan lang na wala akong mahagilap na impormasyon dahil pinagbawalan mo akong makita ka ng ilang taon? Marami akong impormasyon na nakuha mula noon hanggang sa latest situation ng mga Bautista at anak mo." Proud nga na sabi ng kaibigan ni Sheila na si Jasmine. Napahinto naman si Sheila at tinignan si Jasmine na nakangisi na. "Talaga?" May gulat na sambit ni Sheila. Tumangutango naman si Jasmine. "Sa bahay tayo mag-usap. Excited na akong tumira kasama ka." Napangiti naman si Sheila. Talagang na-miss niya ang nag-iisa niyang kaibigan. At mula noon hanggang ngayon ay handa pa rin siya nitong tulungan sa kahit na anong bagay. Hindi mayaman si Sheila at hindi rin sobrang naghihirap. Naging kaibigan niya si Jasmine dahil pinagtanggol niya ito sa mga tambay noon. Kahit napakayaman ni Jasmine, hindi nito minaliit kailanman si Sheila. Narating din nila ang malaking bahay ni Jasmine. Makikitira muna si Sheila kay Jasmine pansamantala. Mas okay na sa kanya na gumastos sa bahay ng kaibigan kaysa naman mag-apartment pa. "Yaya, pakihatid si Aiden. Sa magiging kwarto niya, ipasyal mo na rin siya sa buong bahay." Utos ni Jasmine sa isa sa mga maids niya sa bahay. Sumunod naman ito at excited naman na sumunod sa maid si Aiden. "Alam kong kararating mo lang pero hindi na talaga ako makapagpigil na makahingi ng mga impormasyon tungkol sa mga Bautista." Pag-uumpisa ni Sheila. "Ayos lang, makikinig ako." Seryoso namang sabi ni Sheila at umupo sila sa sofa sa sala. "So ito na nga, pina-DNA test talaga ni Riego Bautista ang anak mo at nag-match sila. Kinupkup nila ang anak mo at tinuring na anak nila. Gaya mo, nag-iisang anak lang pala si Riego. Masasabi kong masaya ang anak mo sa piling nila at ginawan nga nila ng bagong birth certificate ang anak mo. Kaiden Bautista na ang buong pangalan niya ngayon." Panimulang kwento ni Jasmine. "Sa ngayon, alam mo bang ikakasal na si Riego? Siguro ay bukas ang kasal niya. At nalaman ko na sobrang maldita ng babae at maarte. Actually, na-meet ko na nga yung babaeng yun eh. At hindi talaga siya bagay na maging stepmom ni Kaiden. Kinakabahan nga ako at natatakot para sa bata dahil hindi siya ang tunay niyang ina, saktan lang ang anak mo." Dagdag ni Jasmine. Napakunot noo si Sheila at naging aligaga rin. "Anong stepmom? Hindi pwedeng magkaroon ng stepmom si Kaiden. Babawiin ko na siya bago mangyari ang kasal na sinasabi ko. Saka na bumuo ng pamilya si Riego kapag nabawi ko ng anak ko sa kanya. Kapakanan ng anak ko, ang gusto ko." Seryosong sabi naman ni Sheila. Paano na yan? Ikakasal na sila. Medyo matagal ko rin kasi bago nakuha yung impormasyon eh. Ngayon ko lang tuloy nasabi. Ikakasal na sila bukas, so anong balak mo? Susulpot ka?
Sa kalagitnaan ng seremonya at sisigaw ng, "Itigil ang kasal!" Pero teka, magandang ideya yun ah. Kumunot na umuli si Sheila. Parang natutuwa ka pa sa mga nangyayari, no? Hindi ko hahayaan na tuluyang makabuo ng pamilya si Riego kasama ang anak ko. Babawiin ko siya bago siya magkapamilya. May laban na ako ngayon kaya kahit patayan, hindi ko siya uurungan. Pumalakpak naman si Jasmine dahil sa sinabi ni Sheila. Ang galing, sigurado kong magtatagumpay ka, pero wag ka namang umeksena sa kasal na parang kabit ka ni Riego ha. Mag-isip tayo ng maganda at makatarungan na pwedeng gawin, yung pwede mong isigaw. Nag-isip ang dalawang magkaibigan at hindi nagsayang ng oras dahil kinabukasan na pala talaga ang gaganaping kasalan ni Riego Bautista. Napaka-presko ng paligid. Lahat masayang nakikipag-usap sa iba. Nasa isang garden wedding sina Jasmine at Sheila. Kasama si Aiden. Invited si Jasmine sa kasalan dahil sa impluwensya ng pamilya na konektado pala sa mga Bautista. Kaya maraming impormasyon ang nakalap ni Jasmine mula sa mga to. Handa ka na ba? Pabulong na tanong ni Jasmine. Sa katabing, si Sheila. Nagawan niya ng paraan na makasama ang mga mag-ina. Hindi sumagot si Sheila dahil nakatuon ang atensyon niya sa isang bata. Napakagwapo nito at napakalinis tignan. Kamukhang kamukha ito ng anak niyang si Kaiden. Konting tiis na lang, Sheila. Kahit anong mangyari, nandito lang ako sa tabi mo. Sasamahan kitang lumaban. Confident na sabi ni Jasmine. Nang biglang, Mommy, are you crying? Tanong ni Aiden sa ina. Mabilis na pinahira ni Sheila ang mga luha sa mga mata sa katinignan ng anak. No baby, napuwing lang ako, sabi ni Sheila sa anak. Tinignan ni Sheila si Jasmine at ngumiti. Salamat sa lahat-lahat, Jasmine. Ngumiti pabalik si Jasmine at tumango. Nagsimula na ang seremonyas at lahat ay nakatuon sa bride and groom sa harapan. Kitang-kita naman ni Sheila ang mga nangyayari dahil malapit lang sila sa harap. Kung sino man ang may gustong magsalita, ngayon ay binibigyan ko ng pahintulot na magsalita. Sabi nga ng pare at tinatanong kung may tumututol ba sa kasalan. Katahimikan ang namayani sa buong paligid at nagsilingon kung mayroon bang tatayo. Huminga naman ang malalim si Sheila. Saka mabilis na tumayo, habang hawak-hawak sa kamay ang anak na si Aiden. Nanatili pa rin sila sa upuan nila pero nakatayo lang. Nang biglang, "Itigil ang kasal!" Sigaw ni Sheila. Lumalabas ang kabog ng dibdib niya pero isinawalang bahala niya ito dahil ang atensyon na ay nasa anak na matagal na nga niyang gustong makita at mayakap. Napasinghap ang mga bisita sa biglaang pagpagitna ni Sheila sa kasalan. Ngayon lang siya nakita ng mga ito kaya naman bulong-bulungan ang namayani sa buong paligid. "Sino ka?" Sigaw ng bride. "Ako ang ina ng anak ng groom at hindi lang isang anak namin, kundi dalawa." Sigaw na naman ni Sheila. Mas lalong lumakas ang bulong-bulungan sa buong paligid pero hindi yon pinansin ng mga tao. Nagulat si Sheila nang biglang bumitaw si Aiden sa kamay niya at tumakbo papunta sa harap. Mabilis niya naman itong sinundan. "Bakit tayo magkamuka?" Napahinto si Sheila sa mismong harapan nang magtanong ang anak na si Aiden sa isa pa niyang anak na si Kaiden. Sobrang magkamukha ang dalawa dahil identical twins ang mga to. Sa pagkakataong to ay buhok lang at damit ang pinagkaiba ng kambal. "Are we identical twins? Nabasa ko yun sa isang libro ah." Sabi naman ni Kaiden. "Siguro. Ako nga pala si Kaiden at may mommy ako pero walang daddy." "Ako naman si Kaiden. Wala akong mommy at daddy lang ang mayroon ako. Kung kambal tayo, share tayo ng mommy at daddy." Inosenteng pag-uusap pa nga ng dalawa mismo doon. Ang mga tao sa event nakatuon ang atensyon sa dalawang bata. "Totoo ba yun, mommy?" Napunta naman kay Sheila lahat ng atensyon nang magtanong si Aiden sa kanya. Bigla naman nanuyo ang lalamunan ni Sheila dahil sa mga biglang nangyayari. Gusto niyang umatras pero paano na niya gagawin yun?
Malinaw na sinira na nga niya ang nangyayaring kasalan. "The wedding will be postponed. Kindly assist the visitors outside." Seryosong sabi ni Riego at inutusan ng mga bodyguards na nagbabantay sa event. Sumunod naman ang mga to. "Totoo ba, Iha? Ikaw nga ba ang ina ni Kaiden? At may isa pa kaming apo?" Napatingin si Sheila sa nagsalita na mom ni Riego. "Mabuti pa, pag-usapan natin to ng masinsinan." Biglang sulpot naman ang dad ni Riego. Magsasalita na nga sana si Sheila nang may biglang humawak sa braso niya at hinila siya papunta sa isang sulok. "Ano sa tingin mo ang ginawa mo?" May diin na tanong ni Riego. Bigla namang natakot si Sheila sa boses nito at sa seryosong mukha nito pero hindi siya nagpatinag at tinago ang takot. "Hindi ko naman intensyon na guluhin ang kasal mo. Gusto ko lang na mabawi ang anak ko bago ka bumuo ng pamilya mo. Babawiin ko na si Kaiden sa ayaw at sa gusto mo dahil ayoko siyang mapasakamay ninyo ng stepmom niya na maarte at masungit daw." Seryosong sabi naman ni Sheila. Napailing na nga lamang si Riego. "Ano akala mo sa anak ko? Isang bagay na pwede mong iwan sa harap ng gate ng bahay ko? At matapos ng ilang taon bigla-bigla mong kukunin? Anong klase kang ina?" Isang malutong na sampal ang binigay ni Sheila kay Riego dahil sa sinabi nito. "Wala kang karapatan para husgahan ang pagiging ina ko. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas ko para sa mga anak ko. 9 na buwan ko silang karga-karga sa tiyan ko at wala ka sa mga panahong yun. Muntikan pa akong mamatay sa panganganak. Tapos yan ang sasabihin mo? Maswerte ka nga at mayaman ka dahil kung hindi ko kailanman iiwan ang anak ko sa gate ng mansyon mo. Babawiin ko si Kaiden dahil kaya ko na silang palakihin ni Aiden ngayon." Iniwan ni Sheila si Riego na hindi makapagsalita at tinungo ang mga anak niya. "Aiden, Kaiden, sumama kayo sa akin, uwi tayo," sabi ni Sheila. "Pero Mommy, gusto ko pa pong makilala si Daddy tsaka makasama po siya." Reklamo naman ni Aiden. "Kaiden, I'm your mommy, sasama ka ba sa akin?" Dahan-dahan namang tumango si Kaiden, kaya binaling ni Sheila ang atensyon kay Kaiden. "Hindi naman kita pinagbabawalan na makilala ang tunay mong ama pero ngayon, uuwi muna tayo kasama ang kambal mo." Mahinahong sabi naman ni Sheila kay Aiden. Medyo nalungkot si Aiden pero lumapit naman si Kaiden sa kanya at may binulong. "Don't worry, hindi natin nahayaan na maghiwalay sila." Hindi narinig ni Sheila ang binubulong ni Kaiden kay Aiden. Ang alam lang niya ay nagbago ang ekspresyon sa mukha ng anak at hindi na nagdalawang isip na sumama sa kanya. "Iha, pwede ba nating pag-usapan to? Huwag mo namang ilayo sa amin ang apo namin." Pigil ng mom ni Riego. "Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po ilalayo ang mga bata sa inyo. Hayaan niyo na muna kaming umuwi at magbibigay ako ng oras na mag-usap tayo ng masinsinan. Pero sa ngayon, kailangan po muna nating magpahinga." Seryosong sabi ni Sheila. Lumuwang ang dibdib ni Sheila nang walang pumigil sa kanya sa pag-alis mula sa event. Masaya naman si Jasmine sa pagwawagi ni Sheila sa mga oras na yon. Nakatingin si Sheila sa naglalarong mga anak sa sala ng bahay ni Jasmine. Katabi niya naman si Jasmine. "Ano na ngayon ang balak mo? Sigurado akong hahabulin ka ng mga Bautista. Alam na alam ko kung paano nila pahahalagahan si Kaiden, lalo na ngayong nalaman nila na may kambal pala to. Mas lalong lumalaki ang rason nila para habulin ka." Bulong ni Jasmine. Medyo malayo sa kanila ang kambal pero mas mabuti na ang bumulong kaysa marinig ng mga bata. 6 na taong gulang na ang mga ito at nasa tamang pag-iisip na rin kaya kapag nag-usap sila ng komportable na naririnig ng mga bata ay talagang maiintindihan ng mga to. "Mas mabuti kaya na pabalik muna kami sa probinsya?" Tanong pa nga ni Sheila. "Ano? Paano ang trabaho mo? Sa katatakbuhan mo na naman ba to? Tutulungan kita sa kahit anong plano o balak mo basta harapin mo to, Sheila. Hindi pwedeng tumakbo ka na lang ulit. Magiging kawawa ang mga anak mo kung tatakbuhan mo ang sitwasyon nyo ngayon. Tsaka sayang naman yung binild mong career." Hindi nakapagsalita si Sheila dahil tama nga naman ang kaibigan niya. Napabuntong hininga na lang siya. "Ma'am Jasmine, may tao po sa labas, hinahanap si Ma'am Sheila. Riego daw po ang pangalan sabi naman ng isang maid. "Ano? Paano niya nalaman na nandito si Sheila?" Gulat na sambit ni Jasmine.
Papasukin mo na lang, Jasmine, para magkausap din kami. Walang ganang sabi ni Sheila. Inutusan naman ni Jasmine ang maid na papasukin si Riego. Daddy! Sigaw ni Kaiden nang makita si Riego at tumakbo papunta rito. Sinalubong naman ito ng yakap ni Kaiden. Sumunod si Aiden pero nagdadalawang isip itong yumakap. Tinulak ni Kaiden si Aiden kaya napayakap na nga lang din ito kay Riego. Paano mo nalaman na nandito ako? Bungad na tanong ni Sheila kay Riego. Tinawagan ako ni Kaiden. Simpleng sagot naman ni Riego. Hindi naman makapaniwala si Sheila sa sagot ni Riego. Humagikgik lang ang kambal sa reaksyon ni Sheila. Halina muna kayo mga bata. Maglaro tayo sa itaas. Malambing na sabi ni Jasmine sa mga bata. Sige po, Ninang. Masayang sabi ni Aiden at sumunod din si Kaiden. Tawagin mo na lang ako kapag nagkaproblema. Bulong ni Jasmine kay Sheila bago iniwan ng dalawa sa sala. Pinaupo ni Sheila si Riego sa katapat ng sofa. May gusto ko bang pag-usapan kaya nandito ka? Panimula ni Sheila. Hindi ko alam na kambal pala ang anak natin. Kung si Kaiden lang sana, ay hindi mo siya basta-basta makukuha sa poder ko. Pero dahil kay Aiden, susubukan kong makipagkondisyon o makipagkompromiso sa'yo. Anong kondisyon ang sinasabi mo? Taas kilay na tanong ni Sheila. 100 araw. Titira tayo sa bahay ko ng 100 araw. Hahayaan natin ang mga bata na makasama tayong dalawa. At pagkatapos nun, hayaan din natin silang pumili kung kanino sila sasama. Napahalakhak naman si Sheila sa sinabi ni Riego. At sa tingin mo, sasama sila sa'yo matapos ang 100 araw? Pang-asar na tanong ni Sheila. Kung hindi, pipili ng isa sa atin, bakit hindi na lang tayo magsama? Nawala ang ngiti sa mga labi ni Sheila. Ang kapal naman yata ng pagmumukha mo. Kakapal talaga ang mukha ko lalo na kapag mga anak ko na ang nakasalalay sa sitwasyon. Seryosong sabi naman ni Riego. Sige, 1 buwan. Huwag mo nang habaan. Gawin mo lang 1 buwan. Pipili na sila pagkatapos ng 1 buwan. At kapag hindi, magsasama tayo. Pipili sila. May diin na sabi ni Sheila. Inilibot ni Sheila ang tingin sa paligid. Mami, dito na ba tayo titira? Tanong nga ni Aiden. Nasa mansyon sila ni Riego at sumang-ayon si Sheila na magsasama sila sa loob ng 1 buwan sa iisang bahay para sa mga anak nila. Pansamantala anak, pansamantala lang, sabi ni Sheila. Look who's here! Ang babaeng sumira ng kasal namin. Sarkasikong sabi ng isang babaeng pababa mula sa hagdan. She's Mira. And Mira, this is Sheila. Sabi naman ni Riego. Pagpapakilala sa isa't isa. It's nice to finally meet you, Sheila. Malditang sabi ni Mira at lumapit kay Riego para halikan ito sa pisngi. Dito ba siya titira? Sinabi mo na sana nung una, ayoko ng gulo, Riego. Sabi naman ni Sheila. Hindi siya dito nakatira pero dumadalaw siya madalas dito. Don't worry, hindi gagawa ng gulo si Mira. Depensa ni Riego sa kanyang bride-to-be. Don't worry, Sheila. Alam ko lahat hanggang sa deal niyo ni Riego. Hindi ako manggugulo basta't huwag mo lang akong inisin. Iba pa naman akong magalit. May halong pagbabanta ni Mira. Hindi naman ako nangiinis at hindi rin ako nanggulo pero kapag tungkol sa mga anak ko gagawin ko yun nang walang pagdadalawang isip. Seryoso namang sabi ni Sheila sabay ngiti ng peke. Magsasalita na nga sana si Mira nang sumulpot ang kambal sa tabi ni Sheila. Anong oras po kayo uuwi? Tanong ni Kaiden. Bakit baby? Gusto mo bang magstay muna ako? I can be your playmate. Masayang sabi ni Mira. Umiling-iling naman si Kaiden. Gusto po namin na umuwi ka na para makapaglaro kami ni Aiden kasama ang mommy at daddy namin. Nawala naman ang ngiti sa labi ni Mira sa sinabi ni Kaiden. Tumikhim naman si Riego. Aling Lee, pakituro kay Sheila ang magiging kwarto niya. Si Aiden ay 1 kwarto lamang sila ni Kaiden. Singit ni Riego. Let's go, Mommy! Excited na sabi nga ni Aiden. Hinawakan ng kambal ang magkabilang kamay ni Sheila at sabay na umakyat sa 2nd floor kung nasaan ang mga kwarto.
Matapos maturo ang mga kwarto ni Sheila at Aiden, ay bumaba rin sila para maghapunan. Masaya naman ang kambal na umalis na si Mira at sa unang pagkakataon magkasama silang buo sa maghapunan. Hindi po ba sina grandma at grandpa nakatira rin po rito? Tanong ni Aiden habang kumakain. No, Aiden, may sarili silang bahay, pero bibisita sila rito dahil nandito na kayo. Sagot naman ni Riego. Nanatiling tahimik naman si Sheila na pinagmamasdan ang mga anak habang kumakain. Walang katumbas ang saya niya na makitang kasama na nga niya ang dalawang anak. Daddy, subuan mo po si Mommy. Sabi nga ni Kaiden. Ganitong subo oh. Dagdag nito at sinubuan ang pagkain ng kapatid na si Aiden na kinain din ang sinubo ni Kaiden. Mga anak, kailangan niyong maintindihan na ang sitwasyon namin ng daddy niyo ay hindi natapos ni Sheila ang sasabihin ng makitang tumatawang kambal. Napalingon siya sa gawin ni Riego kung saan nakatingin ang mga to. Say sabi nga nito. Napatingin siya sa hawak na kutsara ni Riego na may lamang pagkain. Hindi siya nakakilos kaagad. Tinuro ni Riego ang kanilang mga anak gamit ang mata niya. Wala nang nagawa pa si Sheila kundi sakyan ang trip ni Riego. Sinubo rin niya ang pagkaing nakaabot sa kanya mula kay Riego. Pumalakpak ang kambal at masayang nagpatuloy sa pagkain. Napailing-iling na nga lamang si Sheila. Mukhang hindi magiging madali ang pagtira niya kasama si Riego. Natapos din ang hapunan hanggang sa oras na para matulog. At doon nagtatapos ang kwento. Masayang sabi ni Sheila na binabasahan ng kwento ang kambal sa kanilang kwarto. Iisa lang nang higaan sina Aiden at Kaiden. Nagbabasa ng kwento si Sheila na nakaupo sa gilid ng kama sa side table kung nasaan si Kaiden habang si Riego naman ay nasa kabilang side ng kama. Nakaupo kung nasan si Aiden. Daddy, sino po ang mas matanda sa amin ni Aiden? Biglang tanong ni Kaiden kay Riego. Hindi naman nakasagot si Riego dahil wala siyang alam kung sino ang unang lumabas sa kambal. Daddy siya ng mga ito pero hindi niya man lang alam ang tungkol doon. Ikaw ang mas matanda sa inyo, Kaiden, pero alagaan niyo ang isa't isa. Hindi pwedeng umasa lang sa kung sino ang mas nakakatanda. May lambing na sabi ni Sheila nang hindi kumikibo si Riego. Hinawakan ni Kaiden ang kamay ni Sheila. Mami, wag po kayong mag-alala. Dahil hindi po ako galit sa inyo na iniwan niyo ako sa pangangalaga ni Daddy. The best daddy po siya para sa akin. Sinabi din po niya sa akin na baka nagawa daw po yun ng mommy ko. Para sa akin din daw po, para magkaroon daw po ako ng bright future. Pero sana po, ngayong kompleto na tayo, manatili tayo sa isa't isa na walang iwanan. Kasi po, mas masaya po yung ganito yung complete family po tayo. Mapait na ngumiti si Sheila sa sinabi ng anak. Sobrang talino nito at napaka-matured na magsalita. Magkatulad sila ni Aiden. Malalim na ang gabi. Matulog na kayo, sabi ni Sheila sa kahinalikan sa noo si Kaiden. Good night, Mommy! Sabi ni Kaiden. Tumayo si Sheila at tinungo ang kinaroroonan ni Aiden para halikan din ito sa noo. Good night, Mommy! May ngiting sabi ni Aiden. Good night mga anak. Matulog kayo ng maigi ha? Pabulong na sabi ni Sheila. Hinalikan din ni Riego ang kambal sa kapapatayin na sana ang ilaw nang biglang kumunot ang noo ng kambal at sabi nga ng mga ito, Daddy, kayo po ni Mommy, hindi po ba kayo magkikis? Di ba po dapat nagkikis din po kayo? Sabi nga ng kambal kaya nagkatinginan sina Sheila at Riego. Magdadahilan nga na naman sana si Sheila nang biglang pagharap nga niya kay Riego at magsasalita na nga sana pero bigla naman siyang hinalikan ng mabilis ni Riego sa kanyang pisngi. Ikinapula tuloy yon ng pisngi ni Sheila. Magkabilaan na parang malakamatis. Humagikgik tuloy ang kambal. Pinatay na nga ni Riego ang ilaw bago sumunod kay Sheila palabas ng kwarto. Bumaba si Sheila sa hagdan dahil nauuhaw siya.
Iinom muna siya ng tubig bago tutungo sa kwarto niya. Sheila, tawag ni Riego. Anong kailangan mo? Medyo nahihiya pa ngang tanong ni Sheila na naglalakad papunta sa kusina at hindi nililingon si Riego. Kailangan natin ng isa't isa para sa mga bata. Kailangan ka ng mga bata? Hindi mo sure, pero sure ako na hindi kita kailangan. Seryosong sabi naman ni Sheila. At nang makarating sa kusina, ay binuksan ang refrigerator para kumuha ng tubig na maiinom. Alam kong gagawin mo rin lahat para sa mga anak natin. Pwede bang, babaan mo muna ang pride mo at magkasundo naman tayo? Napasinghap nga si Sheila. Magkasundo? Ano ang pinupunto mo? Hinarap ni Sheila si Riego at nakitang seryoso ang mukha nito. Kaya kong isuko lahat para sa mga anak ko. At kahit ano yun, lahat-lahat. Napataas ng kilay si Sheila. So? Dapat lang kasi anak mo sila. Pero kung ayaw mo naman, madali naman akong kausap. Binalik ni Sheila ang atensyon sa tubig at nagsalin sa baso mula sa pitchel na galing sa refrigerator sa kauminom. Ano ba to? Galit ka ba sa akin? Saan? Dahil sa nabuntis kita? Sinisisi mo ba ako sa lahat? Kasalanan ko ba talaga lahat? Sunod-sunod na tanong nga ni Riego. Naikuyom naman ni Sheila ang kamao niya. Sa kagalit na hinarap ulit si Riego. Oo, kasalanan mo lahat-lahat. Dahil sa'yo, nagkagulo-gulo ang buhay ko. At ngayong unti-unti nitong nabubuo dahil sa mga anak ko. Ano, wawasakin mo na naman? Wag na wag mong husgahan ang pagiging mataas ng pride ko dahil wala kang alam. Pagsigaw na sabi ni Sheila. Okay, fine. Kasalanan ko na. I'm sorry, okay? Kasalanan ko na lahat. Kasalanan ko kung hindi ko alam na ibang babae pa lang nakapasok sa loob ng room ko sa bar 7 years ago. Kasalanan ko na may nangyari sa atin na hindi ko naman sinadya o pinlano. Isisi mo sa akin ang lahat. Bababaan ko ang sarili ko. Basta't ang gusto ko lang ngayon, mabigyan ng hindi lang magandang kinabukasan ng mga anak ko, kundi pati rin ng masayang pamilya. Hindi ko kayang ipagtiit sa kanila yon. Kasalanan pa ba yun, Sheila? Hindi nakapagsalita si Sheila sa mahabang sinabi ni Riego. Parehas lang pala silang nang gusto ni Riego para sa mga anak nila. Hindi ako bubuo ng pamilya kasama ka. Hayaan nating pumili ang mga bata at kung ano man ang desisyon nila. Dahil kung ipipilit natin baka may masaktan lang tayo o baka tayo mismo. May diin na sabi ni Sheila saka iniwan si Riego sa kusina at nagtungo sa kwarto niya. Ang dahilan pala kasi kung bakit nagkakaganito si Sheila ay dahil ang mga magulang nga niya dati pinilit ang sarili na maging okay para sa mga anak pero hindi nila alam na mas nasasaktan pala ang kanilang anak sa tuwing napapanood nga nila na nag-aaway ang mga to at hindi magkasundo. Kaya naman natatakot si Sheila na mangyari ito ngayon sa pamilya o magiging pamilya nila ni Riego if ever na pumayag siya. And besides, gusto niya makasama ang lalaking talagang minamahal niya. Kinabukasan tahimik na kumakain ang lahat sa kusina ng agahan. Nagkukulitan ng kambal habang tahimik lamang si Sheila at Riego. Ipapasok ko sila Aiden at Kaiden sa isang eskwelahan. Pinutol naman agad ni Sheila ang sinasabi ni Riego. Naipasok ko na sila sa private school. Sa pinagtatrabahuan ko, mas mababantayan ko sila doon at mamamonitor. Talaga po, Mami? Doon po mismo sa school na pinagtuturuan niyo? Kailan po kami papasok? Excited na tanong ni Aiden. Next week, anak. May inaasikaso pa akong mga papeles niyo. Next week? Sige, ikaw nang bahala sa kanila dahil may importante rin akong aasikasuhin sa opisina. Sabi naman ni Riego. Gumuhit ang ngiti sa labi ni Sheila. Busy raw ang daddy niyo, kaya ako nang sasama sa inyo sa opening foundation day ng school, okay? Masayang sabi ni Sheila dahil masasolo niya ang kambal. Foundation day? Kailangan ng parents dyan, di ba? Pupunta ako. Kaya ko namang ipostpone ng trabaho ko. Nawala naman ang ngiti sa labi ni Sheila sa sinabi ni Riego habang ang kambal ay masayang masaya sa tinuran ng daddy nila. Hindi ba't importante ang trabaho mo? Ayos lang naman ako. Ako nang sasama sa mga bata. Hindi naman required ang buong pamilya na sumama.
sabi ni Sheila. Pero Mommy, ayaw mo bang kasama si Daddy? Akala ko pa naman, happy family na tayo. May lungkot na sabi ni Kaiden. Hindi naman sa ganun, anak. Busy kasi ang daddy nyo, paliwanag ni Sheila. Daddy, busy ka ba o talagang pwede mo kaming samahan? Tanong naman ni Aiden. Tumangutango naman si Riego habang kumakain. Pupunta ako. Samahan ko kayo. Sagot ni Riego. Masaya namang nag-appear ang kambal dahil sa sinabi ni Riego. Hindi na nagsalita pa si Sheila dahil baka ano pang masabi niya. Hinayaan na nga lamang niya si Riego sa desisyon nito. Araw na ng opening at foundation day ng Florida Elementary School. Nakangiti si Sheila na nakatingin sa kabuuan ng paaralan. Ang silong ng malalapad na mga puno at mga makulay na bandila ang nagbibigay kulay at buhay sa eskwelahang elementarya sa kanilang opening at foundation day. Ang mga bata kasama ang mga kanilang mga magulang at guro ay makikitang dumarating na may mga palaro at kasiyahan sa kanilang mga mata. Ma'am Sheila, ayos na po ba sa iyo ang mga dekorasyon? Tanong ni Teacher Liz. Ayos na ayos, sobrang ganda. Masayang sagot naman ni Sheila. Ang maluwag na harapan ay punong-puno ng mga tao. Mayroong mga booth, larong pampalakasan, mga pagkain, at mga alingaw-ngaw ng musika at palabas. Nakikita rin ng mga bata na may suot ng mga kani-kanilang mga uniforme. Puno ng kaligayahan ng kanilang mga mukha. Ready na ba ang mga nagpe-perform ng mga bata? Pabalik na tanong ni Sheila sa guro. Yes po, ma'am. Excited na ako pero mas excited ako na makilala ang anak nyo. Napangiti lang si Sheila sa sinabi nito. Hindi pa dumarating si Riego kasama ang kambal. Nauna kasi sa paaralan si Sheila dahil kailangan niyang agahan para ma-check ang ibang detalye ng event. Napatingin si Sheila sa stage kung saan may isang malaking entablado sa harap. Kung saan ang mga mag-aaral ay magsasagawa ng mga sayaw, awitan at mga palaro para sa mga bisita. Ang mga guro naman ay mayroong mga preparadong programa upang ipamalas ang kanilang pagmamahal sa pagtuturo at ang mga achievements ng mga mag-aaral. Sa gilid makikita ang mga pampasayang mga stands. Amoy ng pagkain, food stall at kung ano-ano pa. May mga colorful streamers din. Nang biglang, Mommy! Sabay na sigaw ng dalawang batang papalapit sa kinaroroonan ni Sheila. Sinalubong naman ni Sheila ng yakap ang dalawang anak niya at nakitang nakasunod si Riego sa mga to. Ang ganda po rito, Mommy. Gusto naming pumunta ron, oh. Masayang sabi ni Kaiden. Hala, sila ba ang mga anak mo, Ma'am Sheila? Ang cute naman nila. Napansin ni Sheila na nasa tabi pa rin pala si Teacher Liz. Siyempre sa akin nagmana. Si Liz, paki-assist na lang sa mga bisita. Tawagan mo ako kapag nagka-problema, sikasuhin ko muna ang mga anak ko. Mabilis namang tumango si Teacher Liz. Kumaway siya sa kambal at kumaway naman pabalik ang mga kambal sa kanya. Anong tinuturo niyo kanina? Face paint ba? Tanong ni Sheila. Tumango naman ang kambal, kaya dinala ni Sheila ang mga ito sa face paint area at pinapinturahan ng mga mukha ng mga anak na matatanggal din naman at harmless din ang pinturang ginagamit ng artist. Nagsimula na nga rin ang event at napakasaya ng lahat. Matapos ang performance sa entablado ay may mga palaro rin na naganap. Nagkaroon ng mga paligsahan tulad ng sack race, egg and spoon race, at hula hoop contest. Makikita ang mga bata na kasama ang kanilang mga magulang, kapatid at kamag-anak na nagpapaligsahan na puno ng kasiyahan sa mukha. Sumali rin sina Sheila at Riego kasama ang kambal sa mga palaro na nagaganap. Ang galing nyo, Mami! Puri nga ni Kaiden sa ina. Mas magaling kaya si Daddy. Ang strong-strong niya. Sabi naman ni Aiden. Pareho lang sila na nanalo, kaya silang dalawa ang magaling. Sabi naman ni Kaiden. Nagkatingin na naman si Riego at Sheila sa pagtatalo ng kambal. Unti-unti na nga bang pumapabor ang kambal sa isa sa kanila? Ang sarap ng mga pagkain dito. Masayang sabi naman ni Aiden
habang kumakain ng street food na handa rin sa event. Sumang-ayon naman si Kaiden sa kanya. Mabuti na lang at hindi mainit at hindi rin mukhang uulan. Umayon yata ang klima ngayon sa event ng school. Sabi nga ni Sheila. Mabuti nag-e-enjoy ang mga bata. Hindi ako nagsisisi na unahin sila kaysa sa trabaho. Rinig ni Sheila na sabi ni Riego. Sabi pa nga nito, ang saya palang maging magulang no? Bulong ni Riego pero narinig yun ni Sheila. Medyo umiba naman ang pakiramdam ni Sheila dahil sa sinabi nito. Magsisisi na ba siya na napagsalitaan niya nang hindi maganda si Riego? Alam niya sa sariling kahit anong sisi niya rito ay hindi na maibabalik pang nakaraan. Nakikita rin naman ni Sheila na may sinseridad si Riego tuwing kasama nito ang mga anak nila. Sa pagtatapos ng araw, may handaan na magaganap sa ilalim ng mga bituin. Naglalakad ang mga mag-aaral na may dalang mga candles at nagsasama-sama para sa isang makulay na pagtatapos ng opening at foundation day. Sa huli, ang pagdiriwang na ito ay isang makulay na kwento, mas makulay na bukas. Halos 2 linggo na ang lumipas at masasabi ni Sheila na maayos naman ang sitwasyon niya kasama si Riego at ang mga anak niya. Actually, nag-improve nga ng maganda ang samahan nila na siya namang ikinatuwa ng kambal. Excited na ako, Mami. Makakakita ba tayo ng snakes doon? Masayang tanong nga ni Kaiden. Depende yon. Sa probinsya namin wala namang snakes kahit maraming halaman at puno. Sabi nga ni Sheila at ngumiti lang naman ito. Ready na ba lahat? Tanong ni Riego. Naghahanda ang lahat para sa mangyayaring camping. Request ito ng kambal at kahit nagsimula na ang mga klase nito ay holiday naman ng 3 araw. Kaya pinagbigyan ni Sheila at Riego ang kambal na matupad ang kahilingan ng mga ito na mag-camping. Sasagot na sana si Sheila sa sinabi ni Riego nang biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Hello everybody! I am so well ready. Aalis na ba tayo? Pasigaw na bungad ni Mira nang makapasok. Sasama siya, Daddy? Tanong ni Kaiden. Hindi ko alam na isasama mo pala siya. Kayo na lang pumunta. Ayoko ng gulo. Maiwan na lang ako rito. Sabi ni Sheila. No po! Sabay na sabi ni Aiden at Kaiden. Sumama ka, Mami. Kailangan po namin dun ikaw please. Pagmamakaawa nga nila. Bakit? Hindi naman ako manggugulo. Don't worry. Nasa tabi lang ako ng babe ko palagi. Sabi naman ni Mira sabay hawak sa braso ni Riego. Nangako siya na hindi gagawa ng hindi magugustuhan ng lahat. Depensa naman ni Riego. Hindi na umangal pa si Sheila dahil baka kung saan pa mapunta ang usapan at kapag magpaiwan siya ay magpapaiwan din ng kambal. Ayaw niya namang sirain ng kagustuhan at excitement ng mga ito na mag-camping. Lumipas ang oras at narating din nila ang lugar kung saan sila magka-camping. Rent to camp ang lugar at nasa isitong kagubatan. Marami ang tao sa paligid at napili nila ang location malapit sa lake. Ang tahimik dito, Mami, at maganda rin ang hangin. Sabi ni Kaiden habang nasa paligid ang tingin. Ganito rin sa probinsya. Sana makapunta ka rin doon, Kaiden, para makilala mo sina lolo at lola. Sabi naman ni Aiden. Kagaya rin ba sila ni Grandma at Grandpa? Tanong naman ni Kaiden muli. Oo, pero mas busy ang Grandma at Grandpa natin. Si Lolo at Lola ang palaging nasa bahay lang at palagi akong inaalagaan. Sagot naman ni Aiden. Alam ba ng mga magulang mo ang tungkol kay Kaiden? Tanong naman ni Riego kay Sheila. Umiling-iling si Sheila. Saka ko nalang ipapaliwanag sa kanila. Kapag nagkita-kita na kami, sagot naman ni Sheila. Hello? Hindi niyo ba ako naririnig? Sabi ko, malayo pa ba? Napuputikan na kasi ang puting sapatos ko Singit bigla ni Mira na kanina pa salita ng salita at hindi pinapansin ng mga kasama niya. Sino ba kasing may sabi na magsuot ka ng puting sapatos? Bulong naman ni Sheila. What? May sinasabi ka? Mataray na sabi ni Mira. Ako? Wala Halina kayo mga anak, tignan niyo ang ganda ng lake.
Sinamahan naman ni Sheila ang kambal na makalapit sa tahimik at malinaw na lake, habang si Riego naman ay nag-uumpisa ng gumawa ng tent nila. May mga isda po ba dito, Mami? Tanong nga ni Kaiden. Umupo si Sheila para magmasing tangkad na sila ng kambal. Siguro, sabi ng nagbabantay, ay pwede raw tayong mangisda rito, gusto niyo ba? Pero bago yun, tulungan muna natin ang daddy niyo na gumawa ng tent, okay? May ngiting sabi ni Sheila sa kambal. Sure, Mami. Tabi tayo sa iisang tent. Excited, nasabi ni Aiden sabay takbo papunta sa kinaroroonan ni Riego at Mira na sinundan ng tingin ni Sheila. Mami! Tawag ni Kaiden. Nilingon siya ni Sheila at sinalubong naman si Sheila ng yakap mula kay Kaiden. I love you, Mami. Alam kong nahihirapan ka sa sitwasyon niyo ngayon ni Daddy, pero sana manatili tayong buo. Ito ang unang pagkakataon na nilabas ako ni Daddy at sinunod ang gusto ko. Masayang masaya ako dahil kompleto tayo. Bulong ni Kaiden sa tenga ni Sheila. Niyakap naman ni Sheila ng mahigpit ang anak. Ayokong magkahiwalay naman na tayong tatlo. Dagdag pa nito, dahan-dahan namang nakaramdam ng kirot sa puso si Sheila sa mga binitawang salita ni Kaiden. Akala niya ay napakadali lang ng lahat o mapapadali ang lahat kapag lumipas ang isang buwan. Pero habang unti-unting lumilipas ang mga oras, ay mas lalong nahihirapan si Sheila sa mga nangyayari. Habang lumilipas ang mga araw ay kumikirot ang puso niya sa hindi siguradong dahilan. Don't worry anak, hindi mangyayari yun. Bulong ni Sheila. Humiwalay naman si Kaiden sa pagkakayakap at tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Riego. Napabuntong hininga si Sheila bago sumunod sa mga ito. Maghahanda ako ng tanghalian, sabi ni Sheila nang makalapit sa kinaroroonan nila Riego. Mira, tulungan mo si Sheila, sabi naman ni Riego. Nakaupo lang si Mira sa isang upuan na dala nila habang nakasuot ng sunglasses at prenteng nakaupo. Kaya na niya yan. Ano namang silbi niya sa pagsama kung hindi siya magsisilbi, di ba? Don't worry, Riego. Kaya ko na. Hindi naman mahirap ang maghanda ng tanghalian sa 4 na tao eh. Diniina ni Sheila ang pagkabigkas sa 4 na salita. Alam ko namang sasabihin mo yan, so don't worry. May baon akong pagkain. Taas noong sabi ni Mira. Hindi naman siya pinansin ni Sheila at naghanda na nga ito ng mga gamit para sa pagluluto. Habang nagluluto ay tinutulungan naman siya ni Aiden at si Kaiden naman ang tumutulong kay Riego. 2 malalaking tent ang nabuo ni Riego na kasya ang 3 tao sa loob. Kumain na tayo, yaya ni Sheila nang matapos na nga siya sa pagluluto at paghahanda sa isang foldable table. Nagsiupo naman ang lahat sa mga foldable chairs na dala nila at saktong 5 lang ang nadala ni Riego. Ang sarap po ng luto mo, Mami! Compliment nga ni Kaiden. Siyempre naman! The best talaga ang mga niluluto ni Mami dati pa. Sabi naman ni Aiden. Napangiti naman si Sheila sa reaksyon ng mga anak. Talaga ba? Baka sinasabi niyo lang yan dahil mami niyo siya. Pairap na sabi naman ni Mira. Napatingin naman ng masama si Sheila kay Mira dahil parang sinisira nito ang magandang mood ng kambal sa kainan nila. Ano sa tingin mo, Daddy? Tanong naman ni Kaiden kay Riego. Tumangutango naman si Riego. Yeah, it's good. Kalasa ng mga luto ni Mom. Hindi ako magdadalawang isip na makatikim ng ibang putahe na luto ng mommy nyo. Really? Huwag mong sabihin na mas masarap pa yan kaysa sa baon ko na luto ng professional chef. Pagtataray ni Mira. Akmang lalagyan niya ng pagkain ng plato ni Riego nang pigilan siya nito. Ayos na ako dito sa kinakain ko. Sa'yo na yan, baka maubos agad at mukhang hindi ka sanay sa lutong bahay. Sabi nga ni Riego. Talaga? Thanks babe. Ang sweet mo talaga. May halong pakilig pa nga, nasabi ni Mira sabay kurot sa pisngi ni Riego. Pinigilan na nga lamang ni Sheila ang tumawa dahil alam niyang sarkastiko ang mga salitang binitawan ni Riego kay Mira. Ang hirap kapag naging spoiled brat. Buti hindi ka naging spoiled sa daddy mo, Kaiden. Pagpaparinig pa nga ni Sheila. I am spoiled, Mommy.
Pero may limits. Mabait ako kasi mababait kayo ni Daddy. Kaya nagmana ako, hindi lang sa kanya, kundi pati rin sa inyo. Pati na rin si Aiden. Masayang sabi ni Kaiden. That's my boys. Sabi naman ni Riego sabay kindat sa kambal na humagik-gik na nga rin. Natapos ang tanghalian nila nang matiwasay. Nagliligpit si Sheila ng pinagkainan habang si Riego kasama ang kambal ay nasa tabi ng lake na nagmumuni-muni. 1 week na lang at matatapos na rin tong kahibangan nyo, ni Riego. Biglang sabi ni Mira na nakaupo ulit sa foldable chair pero hindi na nakasuot ng sunglasses. Sisiguraduhin kong pagkatapos nun, mawawala ka na sa isip niya. Gagawin ko lahat. Dagdag nito, hindi naman nagsalita si Sheila dahil hindi siya sure kung siya ba ang kinakausap nito. Hoy, kinakausap kita. Bingi ka ba? May inis na sabi ni Mira nang hindi nagsasalita si Sheila. Gawin mo ang gusto mo. Hindi ko naman kailangan. Si Riego, ang mga anak ko ang kailangan ko. Seryosang sabi naman ni Sheila. Really? Then let's have a plan. Si Riego lang din naman ang gusto ko. Pwede tayong magkaisa ng plano para makuha mo ang 2 mong anak at makuha ko naman si Riego. Sounds interesting, right? Napatawa naman ng kaunti si Sheila sa sinabi ni Mira. Hindi pa ako ganun kasira ang ulo para paghiwalayin sila. Mag-aama sila at hindi mo ba nakikita? Pinahahalagahan ng gusto ni Riego ang kambal. Huwag mong gawin lahat para sa sarili mo dahil kung mahal mo talaga si Riego, hahayaan mo muna siya sa kung saan siya masaya at kung anong gusto niya. Gaya ng ginagawa mo para sa kagustuhan ng mga anak mo? Walang improvement na mangyayari ron. Bakit? Umaasa ka ba talaga? Nasasama ang 2 mong anak sa'yo sa huli? Natahimik si Sheila at hindi agad nakapagsalita sa sinabi ni Mira. Walang kasiguraduhan, pero at least kapakanan ko ang inaalala nila. Hindi ang sarili kong kagustuhan. May diin na sabi ni Sheila. Inirapan naman ni Mira si Sheila dahil sa sinabi nito at itinuon ng atensyon sa harap. Tinapos din ni Sheila ang pagliligpit niya sa kalumapit sa mag-ama. Mommy, may nahuli na kaming isda. Talaga? Ang galing naman ng mga anak ko. Puri ni Sheila nang makalapit sa kinaroroonan ni Riego at ng kambal. Dahil po talaga kay Daddy yun. Gusto mo bang i-try, Mommy? Daddy, turuan mo po si Mommy. Sabi naman ni Kaiden. Umiling-iling naman si Sheila. Hayos lang ako. Panonoorin ko na lang kayo. May ngiting sabi ni Sheila. Nawala naman ang ngiti sa labi ni Sheila nang makarinig ng sigaw. Tulong babe! Tulungan mo ako! Sigaw ni Mira sabay tili. Anong nangyayari? Tanong ni Riego. Binaba niya ang pangkuha ng isda at tinungo ang kinaroroonan ni Mira. Sumunod din naman si Sheila para tignan kung anong nangyayari. Ang lalaki ng langgam! Kinakagat nila ako! Maarting pasigaw na sabi ni Mira. Sabay lapit kay Riego habang pinapagpag ang damit at katawan. Langgam? May langgam pala rito? Nakakunot noong tanong ni Riego. Tinuro naman ni Mira ang inuupuan niya na nilapitan ni Sheila. Itim na langgam yan. Hindi naman yan nangangagat eh. Simpleng sabi ni Sheila. Nasa forest tayo, Tita Mira. Bukod sa langgam, ay baka may snakes rin dito. Sabi nga ni Kaiden na sumunod pala sa kanila. Kasama si Aiden na bitbit ang isang timba na may dalang isda na nahuli na. Snakes? What? Babe, pwede bang umuwi na tayo? Ayokong magpagabi rito. Maarteng sabi ni Mira. Humagikik naman ang kambal sa reaksyon ni Mira na takot na takot. 2 days and 1 night tayo rito. Kung gusto mo, mauna ka na lang. Magpasundo ka na lang. Bukas ng gabi na kami uuwi. Sabi naman ni Riego. Don't worry, Tita Mira. Ako pong bahala sa'yo. Nabantayan si Daddy at Mommy. Nakangiting sabi ni Kaiden. Kumapit naman si Mira sa braso ni Riego. Hindi na. Kaya kong magtiis basta't hindi lang ako hihiwalay sa tabi ng daddy nyo. Taas kilay na sabi nga ni Mira. Mommy, ihawin na natin itong nahuli namin ni Daddy at Aiden. Sabi na nga ni Kaiden at hindi na nila pinansin si Mira. Ako nang mag-iihaw. Magpahinga ka muna. Nakapagluto ka na kanina, marunong naman ako mag-ihaw.
sabi ni Riego. Hindi na umangal si Sheila sa sinambit nito at hinayaan si Riego na mag-ihaw habang nakadikit pa rin si Mira sa kanya. Napailing-iling na nga lamang si Sheila. Lumipas din ang oras nila sa camping at nag-enjoy ang lahat maliban kay Mira na hindi tinatantanan ng mga itim na langgam. Kinagabihan, syempre, hindi makukumpleto ang kanilang camping kung walang bonfire. Kaya naman nagpresenta nga si Riego na maghahanap nga muna siya ng mga gagamiting kahoy. Tinawag pa nga niya si Mira na tulungan siya, pero syempre, as usual, nag-inarte na naman ang babae. Kaya naman, si Sheila na nga lamang ang nag-volunteer. Ako na lang tutulong sa'yo. Besides, nakita mo ba to? Sabay taas ng kanyang braso at parang tinatapik pa ang kanyang muscles. Maraming pwedeng buhatin yan. Nagsihagik-gikan nga ang kambal. Napatawa rin naman si Riego. Umirap na nga lamang si Mira. Nagsisituloy siya na hindi siya sumama kay Riego. Kaya ngayon nga, naglalakad nga sila sa parang isang forest para maghanap ng mga gagamitin sa kanilang bonfire. Hindi naman nila inakala na makakalayo na pala sila dahil wala naman silang makita na mga kahoy na pwedeng gamitin. Nang biglang, wow! Sabi nga ni Sheila dahil nakakita nga siya ng mga alitaptap. Ang ganda! Bulalas nga nito. Sagot naman ni Riego. Tama ka, ang ganda. Pero hindi naman ang alitaptap ang tinitignan niya, kundi si Sheila. Natuwa kasi siya kung paano natuwa si Sheila sa simpleng bagay na yun at wala talaga siyang kaarte-arte. Sa trip nga nito, hindi maiwasan ni Riego na makompare si Sheila kay Mira na napakaarte. Samantalang si Sheila, walang kaarte-arte, sobrang sayang kausap, kasama at napaka-jolly. Masaya nga siya na magkasama sila ngayon. Lalapit na nga sana si Sheila sa alitaptap at ilalagay pa nga ito sa kanyang palad nang biglang, aray! Napasigaw nga ito dahil meron palang medyo malalim na butas na hindi nila napansin. Sheila, are you alright? Nag-aalalang tanong nga ni Riego sa kanya, pero ngayon ay nasa ibaba na nga si Sheila. Saglit lang, tutulungan kita. Iniabot nga nito ang kanyang kamay sa babae. Para nga dun siya kumapit at hihilain nga niya sana ito, pero imbes na mahila nga niya pataas si Sheila, nahila tuloy pababa ang lalaki. Kaya naman makalipas ang 20 minutes. Pasensya ka na, imbes na tulungan kita, hindi pa tuloy kita natulungan dahil hindi ako masyadong nakapag-isip. Nag-aalala kasi ako sa iyo eh. Parang tumalo naman ang puso ni Sheila dahil doon. Paniguradong nag-aalala ang kambal. Dagdag naman ni Riego. Naku, hindi pa naman panatag ang loob ko na iniwan ang kambal kay Mira. Kahit gano'n naman si Mira, alam kong maraming kapintasan yun pero hindi naman siguro niya pababayaan ang kambal. So wag ka nang mag-alala. Ang alalahanin mo muna ngayon ay kung paano tayo makakalis dito. Sabi nga niya. Nagkwentuhan nga muna ang dalawa bilang pampalipas ng oras habang nag-iisip ng kanilang mga plano na pwedeng gawin para nga makaalis sa lugar na yon. Sumubok nga sila ng mga iba't ibang paraan para makaakyat pero wala namang kahit na ano na pwede lang gamitin para makaakyat sila. Sa kabilang banda, umiiyak na pala ang kambal na sina Kaiden at Aiden. Mommy, Daddy, Tita Mira, I have to help them na po. Nararamdaman ko po na may bad na nangyari kina Mama at Papa. Napairap lang naman si Mira. For sure, naglalandian lang ang dalawang yun. Pero umiyak nga nang umiyak ang kambal. Hindi pinatahimik ang kanilang Tita Mira. Kaya naman tumawag na nga si Mira nang pwedeng mang-rescue sa dalawa. Kahit labag sa kalooban niya, rinding-rindi na kasi siya sa kambal. After 1 hour, andun na nga rin ang rescuer para maghanap nga kina Riego at Sheila. At sa wakas nakita nga nila ito. Pero nagulat nga ang isa sa mga rescuers dahil pagtutok nga niya ng flashlight sa dalawa, abay nakahalik na
ang labi ni Riego sa noo ni Sheila. Ma'am sir, pasensya na po pero kailangan na po namin kayong tulungan. Hiyang-hiya naman itong si Sheila nang dahil sa nangyari. Nahuli tuloy sila, pulang-pula tuloy ang kanyang pisngi. Samantalang si Riego naman, halatang kinikilig. May pagka-epic fail nga ang kanilang camping pero masaya. Nakauwi nga rin lahat ng safe. Panibagong araw, panibagong pangyayari na naman para kay Sheila. Mabilis lumipas ang araw at 3 araw na lang ang natitira para maging 1 buwan ang pagtira ni Sheila sa mansyon ng Riego. Nagsimula na rin ang puso at isip niya na kabahan at hindi mapakali sa mangyayari sa susunod pang mga araw. Ingat po kayo sa pag-uwi, Ma'am Sheila. Masayang pagpapaalam ni Teacher Liz. Mag-ingat ka rin sa pag-uwi mo, mauna na ako, sabi ni Sheila. Half day ang klase ng mga grade 1 students, kaya kanina pang tanghali nakauwi ang mga anak niya. 4:00 na rin ng hapon at mas maaga siyang umuwi kaysa sa mga teachers ng paaralan. Makalipas ang ilang minuto, ay nakauwi rin si Sheila sa mansyon. Pagpasok niya sa loob ay katahimikan ang bumungad sa kanya. Yaya? Nasaan ang mga tao rito? Bakit napakatahimik? Tanong ni Sheila sa isang maid na kakalabas lang sa kusina, may dala itong kape. Nasa office room po si Sir Riego. Ang mga bata naman po ay nasa playroom. Inutusan po ako na magtimpla ng kape ni Sir Riego. Tapos, yung mga juice ng mga bata sa playroom. Sagot ng maid. Ganun ba? Sige, salamat. Agad na tinungo ni Sheila ang ikalawang palapag kung nasaan ang playroom ng mga kambal. Katabi ng kwarto ng mga to ang playroom nila. Mommy, Daddy, tulungan niyo kami. Sigaw nang makalapit siya sa pinto. Mabilis naman niyang binuksan ang nakasarang pinto at bumungad sa kanya ang nakahigang si Aiden habang nakahawak naman si Kaiden sa kamay nito. Ano nangyayari? Pasigaw at kinakabang sambit ni Sheila. Lumapit siya sa anak at nakitang walang malay si Aiden. Mommy, ang init po ni Aiden. Hindi ko siya maiwan kasi ayaw niyang magpaiwan. Hanggang sa nawalan na po siya ng malay. Umiiyak na sabi na nga ni Kaiden. It's okay, baby. Calm down. Punta ka muna kay Yaya, tapos humingi ka ng warm water at towel, okay? Kaya mo ba yon? Mahinahong sabi ni Sheila. Tumangutang mo naman si Kaiden. Okay, go. Huwag kang tatakbo, baka madulas ka. Paalala ni Sheila. Binitawan ni Kaiden ang pagkakahawak kay Aiden sa kasinunod, ang utos ng ina. Aiden anak, gising ka muna. Nandito na si Mommy. May lambing na sabi ni Sheila. Hindi kumikibo si Aiden, kaya kinarga siya ni Sheila at inilabas ng playroom. Medyo may kabigatan si Aiden pero kinakarga siya ni Sheila noon, kaya hindi na bago yon kay Sheila. Dinala ni Sheila si Aiden sa kwarto nito at dahan-dahang pinahiga sa kama. Mabilis niyang hinubaran ng damit ang anak at naghanap ng damit na ipapalit dito dahil nagpapawis ang likuran nito. Ma'am, andito na po yung inutos niyo kay Kaiden. Sabi naman ang pumasok na maid sa kwarto. Kinuha naman yun ni Sheila at binasa na nga ang towel. Pinahiran niya ng maligamgam na tubig ang anak mula sa towel na binasa niya. Yaya, magluto ka nga ng sopas tapos pakihanapan na rin ng gamot sa lagnat si Aiden, okay? Utos ni Sheila. Nanatili siyang kalmado dahil hindi ito ang unang beses na nilagnat ang kanyang anak. Isa pa, walang magagawang pagkataranta. Yes po, ma'am. Teka, nasan si Kaiden? Tinawag po si Sir Riego, ma'am. Magsasalita pa sana si Sheila nang pumasok na nga bigla si Riego sa kwarto. Ano nangyayari? Dali na natin siya sa ospital. May pag-aalalang sabi ni Riego. Kasama nga niya si Kaiden. Nilalagnat si Aiden eh. Ako nang bahala sa kanya. Pakiasikaso na lang si Kaiden. Sabi naman ni Sheila. Ano? Paano kung hindi lang basta-bastang lagnat yan? Mas mabuti kung madala siya kaagad sa ospital. Pagpipilit ni Riego. Tinignan naman siya ng masama ni Sheila. At ano akala mo? Pababayaan ko ang anak ko? Huwag kang magsalita ng ganyan, Riego. Nandito ka buong araw tapos ako pa ang makakita kay Aiden na nakahandusay dahil sa sobrang init niya na walang pa nga siya ng malay. May ginagawa ko, binilin ko siya sa maid. Seryosong sabi ni Riego. Binilin? Kaya nga ako nagtrabaho ngayon dahil sa'yo ko sila binilin. Tapos binilin mo sa mga maid na inutusan mo rin? Nagbibiro ka ba?
Mami? Daddy? Nag-aaway po ba kayo? Mahinahong bulong ni Aiden. Mabilis na nilingon ni Sheila ang nakahigang anak at tinaplos ang muka. Hindi anak, nag-uusap lang kami. May ngiting sabi ni Sheila pero sa kaloob-looban niya ay naiinis talaga siya kay Riego. I'm sorry, magpapapunta na lang ako ng doktor dito para makasiguro, sabi ni Riego. Daddy, ang totoo po niyan. Nakita kami ni Tita Mira kanina, pero hindi niya kami tinulungan. Kaya umiyak na lang ako hanggang sa umalis siya. Sumbong ni Kaiden. Hindi naman makapaniwala si Sheila sa narinig niya. Ma'am, heto na po ang gamot ni Aiden at ang sopas niya. Sabi naman ng maid na inutusan ni Sheila kanina. Kaiden, dito ka sa tabi ni Aiden. Yaya, ikaw munang magpahid kay Aiden ito. Mag-uusap muna kami ni Riego. Utos nga ni Sheila. Sumunod naman ang mga to. Lumabas si Sheila at Riego. Naglakad si Sheila palayo sa pinto ng kwarto kung nasaan ang mga anak at sumunod naman si Riego sa kanya. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Hindi ako nagsisi na pumagitna ako sa kasal niyo noon. Ang sama-sama pala ang ugali ng bride-to-be mo. Hay, grabe ang Mirang yan. Hahayaan niyang nakahandusay ang isang anak ko habang ang isa umiiyak? Anong klaseng babae ba yung napili mong mapangasawa, Riego? May diin na sabi ni Sheila at hinarap si Riego. Hindi ko alam. Arranged marriage lang ang meron sa amin. Pag-amin nga ni Riego. Napahilot naman sa noo si Sheila. Hindi ko hahayaan ang babaeng yun na abusuhin ng mga anak ko. Kaya kukunin ko silang dalawa sa'yo sa ayaw at sa gusto mo. Matigas na sabi ni Sheila. Umiba naman ang ekspresyon sa mukha ni Riego. Mas sumeryoso ito. Hindi mo pwedeng gawin yan. Gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti ng mga anak ko. Kahit sa korte pa tayo magkita, wala ang pakialam. Hindi ako papayag na maging ina-inahan nila. Ang walang puso mong mapapangasawa. Katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa nang hindi agad nagsalita si Riego. Makalipas ang ilang minuto, nagsalita na nga rin siya. Kaya kong isuko ang kasal na yon para sa mga anak ko. Umatras ang dila ni Sheila at siya naman ngayon ang hindi nakapagsalita. Tatawag muna ako ng doktor. Pag-usapan natin ulit mamaya. Hindi na nakapagsalita si Sheila nang iwan siya ni Riego sa kinatatayuan niya. Napahilamos na lang sa mukha niya si Sheila. Nag-isip siya kung ano pa ba ang pwede niyang gawin para sa ikabubuti ng mga anak niya. Ngumiti si Sheila sa doktor habang sinasabi nito ang magandang balita na inaasahan niya. Mabuti at naasikaso niyo agad ang bata. Mababa na ang lagnat niya at kailangan na lang niya ng pahinga. Mainit ang panahon sa labas kaya siguro siya nilagnat. Kapag may nangyari, tawagan niyo lang ako anytime. Salamat po. Pagpapasalamat ni Sheila. Iatid ko na kayo sa labas. Sabi naman ni Riego. Lumabas na ang doktor sa kwarto kasama si Riego. Si Sheila naman ay nakaupo sa gilid ng kama ng anak. Salamat at hindi ka umalis sa tabi ko kanina, Kaiden. May ngiting sabi ni Aiden sa kambal nito na nasa tabi niya. Siyempre naman. Hindi ako aalis sa tabi mo kahit kailan at ganun din sa mommy at daddy. Sabi naman ni Kaiden. Totoo po ba yun, mommy? Hindi na ba tayo maghihiwalay? Tanong ni Aiden kay Sheila. Hindi naman agad nakapagsalita si Sheila sa tanong nito. Sana hindi na tayo magkahiwalay, mommy. Mahihirapan kami ni Aiden kung kanino kami kakampi eh. Hindi ba't nahirapan ka nun sa pagpili sa amin ni Aiden kung sino ang iiwan mo kay Daddy? Ganun din po sa amin kasi alam po ninyo, love na love po namin kayo, Mommy and Daddy. Hindi po pwede kaming mamili. Saad pa nga ng isa sa mga kambal habang tumatango-tango naman ang isa pa. Kumirop naman ang puso ni Sheila sa sinabi ng anak niyang si Kaiden. Naiintindihan na ba nito ang sitwasyon nila ngayon? Napakatalinong bata. Totoo ang mga sinabi nito. Nahirapan siya ng husto noon sa ginawa niyang desisyon sa pag-iwan sa isa sa kanila sa poder ni Riego. Ngayon ay pagpipiliin niya ito at hahayaan na maranasan ang sakit na naranasan niya noon. Hindi siya ganoon kadesperada na makuha ang mga anak niya. Gusto lang naman ng babae ng tahimik at masayang buhay kasamang mga to. Mommy, hindi mo po ba mahal si Daddy? Kahit hindi mo siya mahal ngayon, siya pa rin po yung dahilan kung bakit kami nandito ni Kaiden, hindi po ba? Sana
Magkasundo kayo kapalagi ni Daddy. Nabubulol-pulol pa nga, nasabi ni Aiden dahil malungkot nga ang pagkakasabi nito. Napatingin si Sheila sa may pinto at nakitang nakatayo roon si Riego. Nakikinig pala ito kanina pa. Ano ba kayo? Hindi naman kami magkaaway ng daddy niyo eh. Mabuti pa, magpahinga ka na muna Aiden. Kapag gumaling ka, saka tayo mamamasyal ulit. May ngiting sabi ni Sheila. Tatabihan ko po si Aiden, Mommy. Sabi naman ni Kaiden. Inayos naman ni Sheila ang kumot at nilagyan ng isang unan sa gitna ng dalawa para hindi masyadong makadikit si Kaiden sa nilalagnat na si Aiden. Tawagin niyo kami sa baba kapag may kailangan kayo ha? Sabi naman ni Riego. Lumabas si Sheila sa kwarto, kasama si Riego at sinara ang pinto. Tahimik na bumaba ang dalawa sa hagdan hanggang sa marating ang sala. Napabuntong hininga si Sheila dahil sa mga nangyari. Hello? Nasaan na ang mga apo namin? Pasigaw na sabi nang biglang pumasok sa mansyon. Mom, Dad. Gulat na tanong ni Riego. Hello, my dear. Hello, Sheila. Pasensya na kung ngayon lang ulit kami nagpakita. Don't worry. Matagal-tagal din ang magiging bakasyon namin dito dahil gusto naming makasama ang kambal naming mga apo. Masayang sabi ng mom ni Riego. Napaawang naman ang bibig ni Sheila dahil sa sinabi nito. Ang plano sa isip ni Sheila na makuha ang dalawang anak ay bigla namang naglaho na parang bula. Hindi ba nila alam ang sitwasyon natin? Bulong na tanong ni Sheila kay Riego. Alam namin lahat. Walang naitatago sa amin, sabi ng dad ni Riego. Tama, dahil dyan, hindi na tuloy ang arranged marriage. Kayong dalawang magpapakasal sa ayaw at sa gusto nyo. Sabi na naman ng mom ni Riego. Kasal? Ano po? Hindi ako magpapakasal sa anak nyo. Pasensya na po ah. Pero andito lang po talaga ako para sa anak ko. At hindi para magpakasal. Hindi ba't kapag nakasal kayo ay para yun sa kapakanan ng mga anak nyo? Tanong ng dad ni Riego. Yes, hindi na naman namin nahayaan na magsama lang kayo ng walang kasal. Dagdag ng mom ni Riego. Magsasalita na nga sana si Sheila nang biglang tumunog ang cellphone niya na nasa bulsa niya. Tumatawag si Jasmine. Sinagot niya naman ito. Mabuti na nga lamang at pinutol nga ni Jasmine ang usapan dahil sobrang lakas na nga ng kabog ng dibdib ni Sheila. Hindi niya alam kung ayaw ba talaga niyang magpakasal o natatakot lang siya dahil baka mas mapatunayan na gusto nga niya. Sheila, hindi ko alam kung right or wrong timing ba to, pero nandito sa bahay ko ang mama at papa mo. Gusto ka nilang makita. Bungad na sabi ni Jasmine. Nanlaki naman ang mata ni Sheila sa sinabi ng nasa kabilang linya. Kakausapin ko ulit kayo. May emergency lang po kasing nangyari. Riego, bantayan mo ang kambal. Babalik din ako agad. Pasensya na po. Agad na tumakbo si Sheila palabas ng mansyon at hindi na hinintay pa na magsalita ang mga taong kausap niya. Pumara siya ng taxi at binigay sa driver ang address ng bahay ni Jasmine. Papunta ka na ba rito? Hindi ko alam kung anong sasabihin ko eh. Namomroblemang sabi nga ni Jasmine. Hindi pa pala napatay ang tawag. Hintayin mo ko, papunta na ako riyan. Seryosong sabi ni Sheila sa kapinatayang tawag. Habang nasa taxi ay nag-isip naman siya ng sasabihin sa mga magulang niya at inihanda ang sarili. Sa mga posibleng mangyari, narating din ni Sheila ang bahay ni Jasmine. Nakapasok din agad siya sa loob at nakita si Jasmine na nasa sala. Agad na nilapitan siya ni Jasmine. Nagpapahinga sila sa kwarto sa taas. Ano nang nangyari? Isang linggo na akong walang balita sa'yo ah. Bungad nga ni Jasmine. Dumating ang parents ni Riego sa mansyon. Nilalagnat din si Aiden at hindi ko magawang itakas ang mga anak kong sapilitan doon. Ano? Anong sabi ng parents ni Riego? Gusto nila akong maikasal kay Riego at hindi itutuloy ang kasal nila ni Mira. Tapos, anong sagot mo ron? Napabuntong hininga si Sheila. Wala pa akong sagot. Kilala mo ako. Pero hindi ba't makakatulong yon para sa mga anak mo? Baka ito naman talagang tamang pagkakataon na hinihintay mo. Ang mabigyan ng masaya at tahimik na buhay ang anak mo. Kung hindi, pati rin kumpletong pamilya. Jasmine, kasal yun eh. Kailangan ng kasal. Ang pagmamahalan ng dalawang tao, di ba? Napabuntong hininga si Jasmine. At sabi pa nga nito, pinipilit mo nga ba? Hindi kaya mahal mo naman na talaga si Riego?
Ha? Tila aligaga na sabi nga ni Sheila. Hay naku Sheila, kilala kita. Dapat wag ka kasing in denial. Mas madali kung aaminin mo na lang sa sarili mo. Napatahimik lang naman si Sheila. Sasabihin mo na ba sa kanila lahat? Dagdag pa nga ni Jasmine. Nang biglang, ano ang sasabihin mo? Sheila, may dapat ba kaming malaman? Rinig na boses ni Sheila galing sa mama niya. Napalingon ng dalawa sa may hagdan at nakita ang pababa na mama at papa ni Sheila. Naku lagot, ipaghahanda ko muna kayo ng merienda. Sabi nga ni Jasmine kay Sheila at mabilis na tinungo ang kusina. Umupo silang tatlo sa sofa. Huminga ng malalim si Sheila bago nagsalita. Nakapikit na sabi ni Sheila, may kakambal po si Aiden. Ano? Dalawa pala ang apo namin? Napakagandang balita. Gulat na sabi ng papa ni Sheila. Ano pa? Tanong ng mama ni Sheila. Minulat ni Sheila ang mata at nginitian ng mga magulang niya. Nasa bahay sila ngayon ng tunay nilang ama. May pagdadalawang isip na sabi ni Sheila, sabay kamot sa ulo. Ano? Saan yun? Puntahan natin at gusto ko silang makilala. Sigaw ng mama ni Sheila sabay tayo. Kumalma po muna kayo. Hindi pa ako tapos. Umupo ulit ang mama ni Sheila. Hindi ko sinabi sa inyo ang totoo dahil saka ako na sana sasabihin kung makuha ko na ang kambal ni Aiden. Ilalayo mo sila sa tunay nilang ama. Nagtatakang tanong ng papa ni Sheila. Tumango naman si Sheila. Alam naming mahal na mahal mo ang mga anak mo lalo na. Dalawa pa sila pero sigurado ka ba talaga sa desisyon mo anak? Sabihin na nating may mas karapatan ka at hindi namin alam ang buong kwento. Pero bilang ama, napakasakit nun. Hindi naman makapagsalita si Sheila sa sinabi ng papa niya. Susuportahan ka namin sa anuman ang maging desisyon mo anak. Pero sana, makakabuti yon sa lahat at hindi mo pagsisihan sa huli. Mahinahong sabi ng mama niya. Hindi ba kayo galit sa akin? Dahil nagtago ako ng sekreto sa inyo? Tanong ni Sheila. Bakit naman kami magagalit? Malaki ka na anak. Alam naming alam mo na ang tama at mali. Hahayaan ka namin sa kung ano ang maging desisyon mo. Kung pagsisisihan mo man, aalalay kami sa'yo. May ngiting sabi ng mama ni Sheila. Wala ka na bang ibang solusyon na naiisip? Sumang-ayon ba ang ama ng mga apo ko? O kaya ang mga bata sa desisyon mo? Sunod-sunod na tanong ng papa ni Sheila. Dahan-dahan namang umiling si Sheila. Gusto ng parents ni Riego na magpakasal kami para sa kapakanan ng mga bata. Pabulong na sabi ni Sheila. Mama, kung ikaw ang nasa sitwasyon ko, ano ang gagawin mo? Tanong ni Sheila sa mama niya ngunit ngumiti lamang ito. Ikaw lang ang nag-iisa kong anak Sheila. Ang desisyon na pipiliin ko ay para sa ikabubuti mo dahil mahal na mahal kita. Yun din ang gustong mangyari ni Sheila pero hindi kasi madali. May babae na ikakasal dapat kay Riego. Umikse na lang po ko sa buhay niya. Bakit? Tinanggihan ba ni Riego ang pagpapakasal sa'yo? Sigurado ka ba na ayaw kanyang pakasalan? Bigla namang sumingit si Jasmine na may dalang tray ng cookies at juice. Hindi pero... Pinutol ng mama ni Sheila ang sasabihin niya. Hayaan mo kaming kausapin siya at ang mga magulang niya. Hindi mo kailangang bitbitin ang problemang yan. Nandito kami para alalayan ka. Sasama ako. Namimiss ko na ang mga inaanak kong kambali. Singit naman ni Jasmine. Napatawa naman ng kaunti si Sheila sa sinabi nito. Nagpapasalamat siya ng husto dahil sa kabila ng mga pagsubok na nadaraanan niya noon ay may mga tao sa paligid niya na handa siyang damayan at tulungan. Malalapit pa nga sa puso niya ang mga to. Napagpasyahan ni Sheila na dalhin ang mga magulang niya kasama si Jasmine sa mansyon ni Riego. Narating din nila ang mansyon. Nakapasok sila sa loob. Perfect timing. Tamang-tama lang ang dating mo Sheila. Kailangan kitang makausap nang tayong dalawa lang. Bungad ni Mira. Hindi naman siya pinansin ni Sheila at lumapit si Sheila kay Riego. Nandito ang mga magulang ko. Gusto nila makilala si Kaiden. Sabi ni Sheila kay Riego. Hello po, I'm Riego Bautista. Ang daddy po nila Aiden at Kaiden. Pagpapakilala ni Riego sa sarili sa magulang ni Sheila. Nasa playroom po ang kambal. Kasama ang mga magulang ko. Dagdag pa nga ni Riego. Ikaw pala si Riego. Mukhang magalang at mabait kang namang bata. Gusto ka naming makausap kasama ang mga magulang mo.
Sabi ng mama ni Riego. Susunod na lang si Sheila sa inyo dahil may pag-uusapan kami. Sabi ni Mira at tinignan ng seryoso si Sheila. Hindi na umangal pa si Sheila para matahimik na nga at tumigil na nga si Mira. Pinauna na nga niya sa itaas ang lahat at naiwan siya sa sala kasama si Mira. Anong gusto mong pag-usapan? Tanong ni Sheila. Aba, tumataas na yata ang noo mo ngayon. Bakit? Dahil ba ikaw na ang pipiliin ni Riego at ng parents niya kaysa sa akin? Pagtataray ni Mira. Ayoko ng gulo, Mira. Makikipag-usap pa ako sa kanila ng masinsinan kaya wag mong pangunahan ang mga nangyayari. Dapat kong pangunahan, Sheila, dahil kung tutuusin, biktima ako rito. Isa pa, gusto ko nang layuan mo na si Riego. Isama mo ang anak mo. Wala akong pakialam. Pinigilan naman ni Sheila ang sarili dahil konting-konti na lang talaga. Malapit na nga siyang mapuno kay Mira. Napakasama ng ugali nito at parang naghahanap parati ng away kahit hindi naman niya ito pinapakialaman. Yan lang ba ang sasabihin mo? Aba, matapang ka na ngayon ha. Sabi pa nga ni Mira at napangisi na nga lamang si Sheila para mas lalong asarin ito. Alam mo, papatulan na talaga kita pag hindi ka pa tumigil. Pero hindi ito ang priority ko ngayon. Matapang nga nasabi ni Sheila. Ibang level na ang kahibangan mo kay Riego. Bakit hindi mo hayaang siyang mamili? Pabulong na sabi pa nga nito na mas lalong ikinaasar ni Mira. Nahihibang na akong nahihibang. Layuan mo si Riego. Ha? Bakit ako ang kinakausap mo tungkol dyan? Hindi ba dapat si Riego nga ang pinagmamakaawaan mo? Sa kanya ka humahabol tapos sa akin ka lumalapit? Ayusin mong desisyon mo sa buhay mo, Mira. Pailing-iling na sabi ni Sheila. Sa'yo ako lumalapit dahil ikaw ang lumalapit sa kanya. Ano ba talagang habol mo? Pera niya? Alam ko naman na kahit habol mo ay hindi ka aamin. Galit na sabi nito. Baliw ka na, Mira. Isaksak mo sa dibdib mo si Riego at saka yung pera na sinasabi mo. Baliw. Sabi nga nito. Tinungo na nga ni Sheila ang loob ng playroom ng kambal at nakitang bukas ang pinto. Ano ang plano mo para sa mga anak mo at sa anak namin? Rinig ni Sheila na tanong ng papa niya kay Riego. Kung ano po ang nararapat, at kung ano ang tama, at kung ano talaga ang sinisigaw ng puso ko. Makabuluhang sagot ni Riego. Nakapasok din si Sheila sa loob ng playroom. Nakita ni Sheila na nasa loob lahat, pati na rin ang mga anak niya na naglalaro sa mga lolo nito. Ano pong pinag-uusapan niyo? Tanong ni Sheila. Nandito ka na pala. Nag-uusap-usap na kami at nagkakasundo kami ng magulang mo na ipagpatuloy ang kasal niyo. Desisyon mo na lang hinihintay namin. Sabi ng mom ni Riego. Saglit lang po, mag-uusap lang kami ni Riego. Hinila naman ni Sheila si Riego, palabas ng playroom, palayo sa kwarto. Ayos na ba ang pakiramdam ni Aiden? Baka mabinat siya. May pag-aalalang sabi nga ni Sheila kay Riego. Kinakarga siya ni Dad. Ayaw niya na nakahiga lang lalo na ngayong kompleto ang mga lolo at lola niya. Masayang-masaya sila ni Kaiden. Mahinahong sabi naman ni Riego. Hinilot naman ni Sheila ang noon niya at hindi mapakali. May problema ba? Tanong ni Riego. Simula nung lumipat siya at tumira sa mansyon ni Riego, ay naiinis siya rito pero kahit kailan, hindi naman siya sinigawan ni Riego. Seryoso ang tindig nito palagi. At nakikita niya naman na hindi naman masama ang pagtrato ni Riego sa kanya. Minsan pa nga nakakarried away siya dahil sa sobrang bait nga nito at pag-aalaga sa kanila. Hindi na nga niya maintindihan minsan ang puso niya kung tumatalon ba ito o tumitibok dahil kinakabahan siya na mawala ang kambal sa kanya o dahil sa mga pinapakita ni Riego na unti-unti na pala siyang nahuhulog. Pero naisip niya, paano kung patibong lamang to ni Riego para makuha niya ang kambal? Hindi pwede. Tinignan ni Sheila ng seryoso si Riego at huminga ng malalim. Alam mo ba na kinausap ako ni Mira? Nagmakaawa siya sa akin. Hindi nagmakaawa. Inaway niya ako. Dahil ayaw niyang maagaw kita sa kanya. Yun ang iniisip niyang ginagawa ko. Inisip pa niya na pera mo lang daw ang habol ko. Napakunot ang noon ni Riego. Ano? Ibang klase talaga yung babaeng yan. Kung ano-anong iniisip niya, punong-puno na ako sa kanya. Teka Sheila, iset aside na lang muna natin si Mira dito. Pero ayaw mo ba talaga akong maging parte ng buhay ni Aiden at Kaiden? Ayaw mo ba talaga sa akin
para maging ama nila? Kung tungkol sa nangyari kay Aiden, hindi na yun mauulit pa. Pagtutuunan ko na sila ng pansin. Hindi naman sa ganun, Riego. Nakikita ko naman ang sinseridad mo. At saka gusto... Hindi nga natuloy ng babayang sasabihin niya dahil halos masabi nga nito na mukhang gusto na nga niyang lalaki. Ano yun? Tanong pa nga muli ni Riego. Wala. Kinausap ko na siya kanina. At wala na ang relasyon namin. Saka imposible na mabuntis nga si Mira dahil wala namang nangyayari sa amin kahit isang beses. Sabi pa nga ng lalaki. Napaawang naman ang bibig ni Sheila dahil sa sinabi ni Riego. Kung ganon, kung wala pang nangyayari sa inyo, bakit obses na obses talaga si Mira sa'yo? Ewan ko sa kanya, pero wala na akong pakialam ngayon sa kanya. Ang mahalaga ay kayo ng kambal. Hindi naman nakapagsalita si Sheila, lalong kumabog ang dibdib niya. Nang biglang, tuloy na ba ang kasal? Excited na ako. Biglang sumingit naman si Jasmine sa usapan nila. Teka, kanina ka pa ba nakikinig sa amin? Tanong ni Sheila. Tumango naman si Jasmine saka lumapit kay Sheila at kumapit sa braso nito. Paano kaya kung pumayag ka sa kasal tapos subukan mong magsama at mamuhay ng masaya? Kayong 2, kayong 4. Siguro gawin nating 1 taon kaysa 1 buwan. Kapag hindi kayo na-fall sa isa't isa, matapos ang 1 taon, edi ako mismong gagasta sa divorce nyo. Desididong, sabi pa nga ni Jasmine. Hay nako, siraulo ka talaga. Napatingin si Sheila kay Riego. Marami na siyang napagdaanan para sa kapakanan ng mga anak niya ngayon. Ngayon pa ba siya atras? Sige, papayag ako. Pumalakpak naman si Jasmine at nagsilabasan na sa playroom ang mga magulang ni Sheila at Riego na nakikinig din pala sa pag-uusap ng dalawa. Masayang masaya rin ang kambal sa nangyayari. Ngayon nga, ang isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa buhay ni Sheila at Riego, ang kanilang pag-iisang dibdib. Ginawa nga nilang ring bearer at Bible bearer ang kanilang twins kaya sobrang tuwa nga ni Kaiden at Aiden. Parati pang ang inaasar ang kanyang mommy na sobrang ganda na suot ang isang mermaid wedding gown dress at ang kanyang daddy naman na nakasuot nga ng tuxedo na kulay beige na talaga namang bumagay sa kanyang kulay. Naging smooth sailing naman ang seremonyas. Mabuti na nga lamang at hindi na nga nanggulo pa si Mira sa kanila dahil napagtanto rin naman ito na wala na talaga siyang pag-asa. Ngayon nga, papalapit na nga si Sheila habang tumutugtog ang Beautiful in White. Sobrang ang kabog ng kanyang dibdib. Ewan ba niya? Pero nakakaramdam siya ng sobra-sobrang kasiyahan ngayon. Parang ang daming paru-paro sa kanyang tiyan. Habang nakatitig nga sa kanya, si Riego. Habang papalapit siya dito, nakikita naman niya na parang may mga butil ng luha sa mata ng lalaki na para bang ikinakasal ito sa mahal na mahal niyang babae. Nakita ni Sheila ang sincerity sa mga mata nito. Doon niya na-realize na in love na nga ata talaga siya sa lalaki. Pero winalang bahala lamang niya yon hanggang sa nagsimula na nga ang pare sa kanyang mga dialogo. Nagpalitan na nga sila ng mga I do's. At ngayon naman, magpapalitan naman sila ng vows. Once upon a time, may isang babae, bigla na lamang sumugod sa magiging kasal ko sana at sumigaw ng itigil ang kasal. Una ko pa lang siyang nakita. Pakiramdam ko magiging malaking parte na siya ng buhay ko. At si Sheila yun. Tama nga ako. Dahil ngayon, siya na ang pinaka-importanting babae sa buhay ko. Ngayon, fan na talaga ako ng kasabihang everything happens for a reason. Dati, sa mismong simbahang to, hindi natuloy ang aking kasal. Pero, may rason pala ang lahat. Makikilala ko at mamahalin ko ang isang kagaya ni Sheila. At dun ko napatunayan na kapag pala ang isang taong yun ang para sa'yo, gagawa at gagawa ng paraan ng tadhana at ang nasa itaas. Naniniwala ako sa puso ko that you will be mine forever
I love you, Sheila. Sinasabi nga ito ni Riego kay Sheila habang nakatitig sa kanya. Hindi alam ni Sheila kung sinsero ba lahat ng kanyang mga sinabi, pero nararamdaman niya to. Maikli lang naman ang naging vows ni Sheila dahil parang hindi siya handa. Para bang sobrang bilis ng mga pangyayari. Pero isa lang ang sigurado niya. Tuluyan na nga siyang nahulog sa lalaki. Nakita pa nga niya ang kambal na humahagigik habang nag-e-exchange nga sila ng vows sa isa't isa. Naluluha pa nga si Aiden at Kaiden. At ang huling nabanggit nga na phrase ni Sheila, aalagaan kita, aalagaan ko kayo, ng ating mga anak, mahal ko kayo. At doon nga pumatak ang luha ni Riego. Sobrang naging madamdamin nga ang kanilang kasal. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang kalalabasan dahil fake lang naman ang lahat nung una. But now, it felt so right and real. Natapos nga ang kasal. Pero syempre, natapos yon ng isang halik. Akala nga ng babae, hindi nga itutuloy ni Riego ang paghalik sa kanya pero nagulat nga siya nang hinalikan nga siya ni Riego ng sobrang diin sa kanyang labi. Ewan ba niya? Tumugon na rin naman siya sa halikan kaya naman nagsipalakpakan ng lahat ng kanilang mga bisita at nangantsaw pa nga ang kanilang kambal pagkatapos na nagkaroon sila ng family picture. At dito na nga umaura sina Kaiden at Aiden. Matiwasay naman na natapos ang kasalan. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan, naging 1 taon. O ano, nagsisisi ka na ba na pinakasalan mo si Riego at naging masayang pamilya kayo ngayon? Tanong ni Jasmine kay si Sheila. Nasa cottage sila sa isang sikat na beach resort. Nagbabakasyon sila rito ng 1 linggo. Hindi ako nagsisisi, sabi ni Sheila habang nakatanaw sa dalampasigan kung saan makikita ang paglalaro ni Riego kasama ang kambal at ang mga magulang nila. Hinilig naman si Jasmine sa naging sagot ng kaibigan. Excited na tuloy akong mag-honeymoon kami ng groom ko. Ano ba yan? Ano na? May balak ba kayong magkaroon ng baby number 3? Parang kinikiliting sabi ni Jasmine. Tumigil ka nga. Hay nako, aminin mo na kasi, ang sweet-sweet nyo kaya. Hindi naman na kailangang aminin pa. What you see is what you get. Sabi na nga ni Sheila at inasar pa nga siya ni Jasmine. Ngayon, hindi na nga dinideny ni Sheila na totoo na nga ang feelings nila sa isa't isa ni Riego. Or ngayon lang nila inamin sa isa't isa pero ang totoo, matagal naman na talaga nilang nararamdaman yon. Natawa na nga lamang si Sheila sa reaksyon ni Jasmine. Ikakasal na rin kasi si Jasmine at masayang-masayang si Sheila sa balitang yon. Parehas na silang kontento at masaya sa sitwasyon nila. Maraming bagay ang ipinagpapasalamat ni Sheila at ang pinakaisa roon ay ang maging isang ina sa 2 anak niya. Napakalaking responsibilidad pero napakasaya naman. Ngayon bumubuo na nga siya ng pamilya at hindi lang maliit na pamilya kundi malaki. Pinagsama ang pamilya niya at ang pamilya ni Riego na unti-unti na nga niyang natututunang mahalin. Hindi lahat ng sa pagsubok ay talo kaya minsan, kailangan mag-take ng risk dahil 2 ang patutunguhan nito, either manalo o matalo. Sa sitwasyon ni Sheila, sumubok siya para sa kapakanan ng mga anak niya at ang desisyon na yon ang nagdala sa kanya sa magandang kinabukasan at sa tamang tao para sa kanya. Iba talagang nagagawa ng pagiging isang ina at pagiging isang magulang. Namuhay nga ang kanilang pamilya ng masaya at puno ng pagmamahal at walang halong pagpapanggap. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Sheila at Riego. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa lahat. Maraming salamat po. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH.